Inilunsad na ang solar power plant sa Batangas ng AgroSolar Energy. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Department of Energy Undersecretary Maylene Capungcol. Yusek Maylene. Hello, Ms. Weng and Sir Dale. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo. At sa inyong mga tagapanood. Yes, Yusek, kahapon ay pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. yung pinakamalaking solar power plant sa Tuwi, Batangas. Ano po yung kahalagahan para sa kabuang supply ng kuryente sa bansa? Opo, ito pong pag-energize ng solar plants, no? Kahapon na pinangunahan ng ating mahal na presidente ay tugon sa ating target na maipataas yung antas or share ng renewable energy sa ating power generation mix. Sa alam nyo ho, ngayon ay more than 60% ay nanggagaling sa mas maruming fuel source like yung coal and diesel. So gusto natin at least 30% no, manggagaling sa malinis at unti-unti po natin paaakyatin yan. At iyan po ay nagsosuporta sa overall energy strategic direction na ginagawa po ng Department of Energy together with our private sector investors. Yusek, paano naman po masisiguro na ang stored energy sa battery energy storage system ay maayos na maipapadala sa grid upang maging tuloy-tuloy ang baseload power para sa mga tahanan at mga industriya? Tama po. Ito ang tawag po natin dito, Sir Dale, ay Integrated Renewable Energy and Energy Storage System. Ang ibig sabihin po niyan, kapag yung kuryente na sobra na pinuproduce na hindi kayang i-absorb muna pansamantala ng grid or yung ating mga supply, ito ay i-store muna doon sa battery at kung kailangan po ng supply, idagdag, dinidispatch po yan. So meron ho tayong tinatawag na market rules, meron ho tayong tinatawag na ancillary service, and yung supply, may mga kailangang supplyan na kuryente sa oras na halimbawa po ay hindi during peak hours or from 11 a.m. to 2 p.m. So dinidispatch po yan ng ating system operator which is the National Grid Corporation of the Philippines. Yusek, paano naman po titiyakin ng DOE na ang proyektong ito ay magbibigay ng mas murang kuryente para sa mga ordinaryong consumer? Opo, yung kahapon na pinasinayahan ng ating Pangulo ay part ng programa ng DOE, yung tinatawag natin ng Green Energy Auction Program. Ito po ay lahat makikinabang, hindi lang po isang distribution utility, kundi lahat ng distribution utilities na nakakonect sa Luzon grid or even sa Visayas. So dispatch ito centrally. Ibig sabihin, ito po ay dadaloy sa national transmission grid at meron na po silang in-offer na price na based dun sa competitive bidding na ginawa po ng Department of Energy. Yusek, So nakakatiyak po kayo na ito ay mura. Yusek, bahagi din ng proyekto ang integration nito sa agrikultura. Paano po tinitingnan ng DOE yung konsepto ng agrosolar na sabay ginagamit ang lupa para sa agrikultura at solar power generation bilang bagong energy category sa bansa? Yes, tama po. No? Ito ay wini-welcome ng Department of Energy dahil aside from nagpo-produce ka ng energy, nagiging productive pa rin yung ating lupa. Ibig sabihin, yung mga farmers natin or even the community ay pwedeng magtanim ng mga crops na makakatulong sa livelihood nila. Meron naman ho tayong standards at yan ay sinisiguro na hindi po makakasira sa paggawa ng kuryente or yung sa taniman. So may pag-aaral pong ginagawa ang ating mga tinatawag na developers or yung may-ari ng mga planta na yan. So kami po ay masaya dahil sabi nila noon pagka solar isisirain yung ground natin or yung mga taniman, hindi po lahat, kasi may mga mitigating measures at livelihood opportunities din po na ino-offer ang ating mga proyekto lalo na sa solar or yung mga iba-iba, even sa fish ponds din, yung mga solar and stilt, mga fisheries naman nasa ibabaw siya. Thank you.
So Yusek, ano po yung magiging benepisyo ng agro-solar projects, hindi lang sa supply ng kuryente, pati na rin sa kabuhayan nga ng mga magsasaka, bukod po dun sa mga nabanggit po ninyo? Opo, of course, mapapailaw natin yung mga remaining unelectrified and underserved areas na target din po ng Department of Energy na mapabigyan ng supply ng kuryente. Of course, mababawasan din yung ating brownouts or mas mapapaigting pa natin yung kakayahan natin na mag-provide ng electricity in a reliable and efficient manner, no? Kasi kailangan din po ng ating households, commercial and industrial consumers. Kasi importante po na maging competitive tayo as far as the rates and the supply are concerned. Yusek, ano naman po yung mahakbang pa ng DOE para palawakin ang ganitong uri ng proyekto sa ibang rehiyon na may malawak naman na agricultural land? Opo, ito po, ang power sector po kasi ngayon ay privatized and restructured. So, ibig sabihin po niyan, ang DOE po ay nagsiset ng policies, promotions, and framework wherein yung ating mga private investors can put up yung kanilang mga power projects. So, kami po ay patuloy na nag-i-issue ng award ng service contract. In fact, meron na tayong 1,300 service contract, no? Iba-ibang technology po 'yan na magtatayo sila ng mga iba't ibang teknolohiya na gumagamit ng renewable energy like yun nga po, yung kahapon solar, meron tayong wind, meron na rin tayong ini-introduce ngayon na bagong technology on the wind, which is what we call offshore wind projects. Nasa gitna ito ng tubig. Meron din po tayong tinatawag na floating solar. Ito naman po yung nasa ibabaw ng tubig. So marami po, geothermal, and pump storage hydro, and para rin po matulungan yung waste management natin, wino-workout natin ngayon yung waste to energy and biomass. Yusek, ano naman po yung regulatory framework ng DOE para sa agro-solar? Lalo't ito ay bagong kategorya na pinagsasama yung agrikultura at saka renewable energy po. Apo, yung agrikultura po or yung agrovoltaic, yung cropping or yung iba po yan, hindi ho namin siya nire-regulate, pero we encourage yung private sector na mas maganda na mas productive, may productive use din yung ating renewable energy projects para napapakinabangan din ng mga community o yung tinatawag natin na host community. Yung project po, hindi lang sa kuryente, hindi lang po sa grid, kundi ito ay makatulong sa kanila na magkaroon ng livelihood sa pakikipagtulungan po dun sa ating mga tinatawag na project developer. So, yung effort po ng ating mga private sector na makipag-partner sa community, lalo na yung mga host po, ay importanteng aspect po ng renewable energy at or power generation project development in the country po. Yusek, sa kasalukuyan po, nasa ilang porsyento pa lang po ba ang renewable energy mix sa bansa? At ano po yung pangunahing hakbang ng DOE para naman maabot yung 35% target sa 2030? Sa ngayon po, nasa 22% or mahigit sa 1/5 no, ng total energy generation ng country. So, ibig sabihin nun, 62% or mas malaking component pa rin ay nanggagaling sa coal. Paano natin ngayon mamimit yung ating target? So, marami pong initiative ang Department of Energy. Isa na dito yung tinatawag na Green Energy Auction Program na itong project kahapon ay part ng JEA winners na tinatawag natin. Meron din po tayo sa mga consumers naman po and commercial, industrial, and household. Meron po tayong tinatawag na net metering. Isa rin po ito sa mga SONA directive ng ating presidente para mas mapalawak pa po siya. Pangatlo po, meron tayong tinatawag na Green Energy Auction Program wherein yung mas malalaking consumer ay pwedeng dumiretso makipagkontrata sa isang renewable energy supplier.
So, in place na rin po yan, plus yung usual implementation ng ating what we call Renewable Portfolio Standards. Ito pong Renewable Portfolio Standard, mandatory ho ito. Ibig sabihin, lahat ng nagbebenta ng kuryente ay dapat maghalo ng certain percentage ng renewable energy sa kanilang customers. Sa ngayon po, nag-start kami at 1%. Ngayon po, nasa 19% na yung requirement natin, or almost 1/5 of the supply should be coming from renewable energy. So Yusek, ano-ano po ba yung mga incentives o policies ng DOE na nakahanda para mahikayat ang mas marami pang local at international investors na pumasok sa mga renewable projects tulad ng solar at wind? Yes, unang-una po, no, dati kasi yung mga 100% foreign-owned companies ay hindi pwedeng makagawa ng project under renewable. So sa ngayon po, in-open up na po natin ang ownership or 100% ownership sa renewable energy. Second po, marami ho kaming binabago ngayon na palisiya para mas maganda at mas marami po ang maka-avail. Hindi lang mga investors kundi mga customers din po. Pangatlo, meron tayong tinatawag na ease of doing business. So meron kaming energy virtual one-stop shop na ang application or yung permits na pinail nila sa Department of Energy or any of the government agency, makikita po ron kung nasaan na. At ito po ay may karampatang parusa kung hindi po mailabas siya ng tama. Ibig sabihin, meron tayong deemed approved. No? Ibig sabihin, pag hindi namin naaktuhan siya on time, deemed approved yun ang application niya. So para tuloy-tuloy po. Ang ibang gobyerno naman po natin, ahensya like BOI, meron silang tinatawag na green lane, no? Na tumutulong din para mas mapabilis ang proseso ng pagtatayo ng mga planta. And depende rin po, meron po tayong initiative with the Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources tungkol doon sa mga ECC permits, NCIP, kung mga hydro na nasa liblib po na lugar. So ito po ay patuloy naming inaayos yung sistema para mas mabilis po ang pagtatayo ng mga planta na ito. Yusek, siguro po mensahe nyo na lang para sa ating mga kababayan. Opo, kami po sa kagawaran ng Department of Energy ay patuloy po na nag-aayos ng ating supply ng kuryente. Hindi lang po supply, kundi yung tinatawag natin transmission, distribution, para yung mas efficient, mas reliable and sustainable energy po ay makarating sa kada bahay, kada komunidad at yung ating mga business na para magkaroon din sila ng pagkakataon na maging competitive, no, with other region or Asian countries natin. So, umasa po kayo na kami ay patuloy po na gagalaw at maggagawa ng mga palisiya na para mas maayos po yung ating serbisyo ng enerhiya. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Mylene Capongcol.